1. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Yes, Lord, napakabuti mo po. Dakila ka ang mga kapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, sa iyo pong mensahe, Panginoon, give me wisdom po, Lord, para i-share ang iyong salita, Lord God. Nawa po, Lord, clarity po. Clarity, please, Lord, na maintindihan ng lahat. Ganun na rin po ako, Lord God. Narisig namin yung mensahe ng buong buo, Panginoon. Muli, salamat, Panginoon. And Lord, ikaw pong makita at ikaw pong kumilos. Let your will be done. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, mga kapatid. Upo na po tayo. So, nakita po natin sa Matthew. Ito po yung, nandito po sa chapter 1, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Sa chapter 1 po, nandyan po yung puro pangalan, yung mga angka ni Lord Jesus. From Abraham to David, from David to Lord Jesus. At dito po sa 20, dito po, mula sa 18, yun po yung kapananakan ng ating Panginoon, na dito nga po si Joseph at saka si Mary ay magkasindahan. Kumbaga, engaged na sila. Nabuntis po si Mary ng Holy Spirit. Siyempre, hindi pa nagalaw kasi matuwid nga si Joseph. Hindi niya muna gagalawin si Mary. Sabi niya, nabuntis ng Holy Spirit si Mary. So, dito po, may plano na po si Joseph na parang iwan na siya kasi hindi ko naman nagalaw. Bakit ganun? Nabuntis siya. Pero hindi niya po alam na yun po yung plano ng ating Panginoon. At ang Holy Spirit po, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, yun po ang nag-conceive sa kanya. So, yun po. So, dito po, ipinakita na sa kanyang pag-iisip po, ipinakita ng anghel sa kanyang panaginip. At dito po, at sinabi ng anghel na, Joseph, son of David, do not be afraid. Take Mary as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. So, yun po mga kapatid. So, kung sa atin din po, di po ba? Yun po yung parang pag may nangyari, hindi mo naman alam na ikaw yun. Parang normal lang yung reaction ni Joseph po dito. Pero, inireveal sa kanya ng anghel na kailangan i-take mo siya as your wife. So, ipakita na talagang anak niya si Jesus, pero yun po ay galing sa Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Jesus po is God saved, sabi po. Maraming pong meaning, Messiah, Savior. So, at alam po din na po natin na Jesus, Prince of Peace. Marami po ibig sabihin ng Jesus. Because He will save His people. At kung itutuloy mo po dito, at para ma-fulfill yung na-prophesy na si Lord Jesus ay magiging makasama natin at siya yung Emmanuel, God is with us. So yun po mga kapatid. Ito po yung ating Bible verse. So, bakit wala po yung hindi nag-ano yung mga picture. Ay, hindi. Yan na po. Bakit na ito doon? Anuan ko na lang sis. Ito. Yan po. Ang ating title po, mga kapatid. So, ang ating subject is about gift. Sinong may gusto ng gift? So, ngayong season ng Christmas, di po ba, lahat tayo gusto ng regalo. Lahat din po tayo gusto natin magregalo. So, yun po, about gift ang tatalakayin natin ngayon. Pero, ito po ang ating title ngayon. Jesus, the greatest gift of all. Pag sinabi mo yun sa Christmas na to, yan na naman,
bakit si Lord Jesus, hindi ba yan sa mahal na araw? Tatalakayin? Bakit si Lord Jesus, Christmas yung birthday niya, bakit sasabihin mo pa ba si Lord Jesus? Ganyan. Di po ba puro kasiyahan na yan kasi Christmas? Pero hindi po natin alam ang pinakabuod ng Christmas. Kasi nasa atin po is yung, nung bata tayo, ginagisnan po natin ang tradisyon natin, yung mga mag-gatherings, yung mga pamilya, mag-reunion tayo, mas maganda po yun. Tapos mga exchange gift, yan na party, magkabila sa mga barangay, sa mga bahay. Tapos yung pinakano pa din doon is nag-i-expect ka ng ireregalo sa'yo. At saka ikaw din, iniisip mo na yung mga reregaluhan. Tapos, yun po ang pinakano doon. Pero kung ibigay mo kaya si Lord Jesus ngayon, siya ang ireregalo mo, tatanggapin mo ba? Na-receive mo na ba yun? As a gift si Lord Jesus? Or ikaw yung nagbigay ng gift na para si Lord Jesus ang ibibigay mong gift? So, sabi ko dito, why Jesus is the greatest gift of all? Because, ito po, may tatlong reason po dito. May tatlong pong points tayo. Gift of salvation, ito po yung soul natin, yung kaluluwa, destiny niya. Gift of restoration, mga lost blessings po sa atin. Lahat po ng aspeto ng ating buhay, hindi lang po sa pera yan, material, lahat po nang nawala sa atin. Gift of restoration, kasi po si Lord Jesus is a God of restoration. Gift of hope, para sa ating best future. Lahat po tayo naghahangat ng magandang future sa ating mga mahal sa buhay, at lalong-lalo na sa ating mga anak, mga kapatid. So yun po ang mga tatlo nating points. So, medyo naano po tayo hanggang ngayon, dinidistract pa rin ang kaaway, pero hindi po ito mababaliwalang salita niya. Dahil po, hindi po, wala pong magagawang kaaway. So, yun po, Jesus is the greatest gift of all. Una po, gift of salvation. Muli, ito po ay sa ating soul destiny. Gift of restoration, lost blessings. Gift of hope, yung best future natin. Tapos sabi po sa Matthew 16:26, marami pong nawala. Paki-type na lang po dyan, Matthew 16:26. Mabuti po na isulat. Na-anticipate ko na ito na parang yung mga kinuha ko sa pero thank you, Lord. Pwede ba kunin ko na lang yung laptop? Matthew 16:26, brother. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Ito po ang isa sa mga verses na natalakay namin kagabi sa prayer meeting. Ano po, yung kung nasa iyo lahat ng kayamanan dito sa mundo, kung wala naman sa iyo si Jesus, wala rin po yun. Paano yung soul mo? Anong ipapalit mo sa kaligtasan ng iyong kaluluwa? Hindi naman maililigtas ng kayamanan mo ang iyong kaluluwa. Hindi lahat tayo walang makapagliligtas sa atin, kundi si Lord Jesus lang. Kaya, ano ang silbi ng mga yun? Yung fame, yung power, yung mga success dito, material, lahat ng yan is wala rin kung wala sa iyo ang ating Panginoong Hesus. Kaya napakaganda po, iregalo natin ang ating Panginoon Hesus. Hindi lang sa Christmas, kung may pagkakataon, ito po yung sinabi niya, share the good news to all the world, to all the people, para po, hindi lang po dahil sa mga masasagana dito sa mundo, kundi yung
kaluluwa natin, yung eternal life natin, ang importante, yung pupuntahan natin after natin dito sa mundo. Amen? So yun po, wala akong talaga kung walang maihahamig, hindi mo mabibili ang salvation, mga kapatid. Hindi natin makukuha yan sa Kanya. Lord, ibibigay ko to sa mga mahihirap, kahit ibigay mo yan, mga kapatid, kasi sabi, hindi tayo masisid ng mga good works natin, mga good deeds natin, kundi yung si Lord Jesus, maniwala tayo sa Kanya. Amen? Amen. By faith and through His grace, by faith tayo maniwala sa Kanya, mga kapatid. So, yun po, ano pong silbi ng mga ito, sabi nga, kung you have everything, but you don't have yung kay Jesus, you don't have Jesus in your life, wala rin po. It's nothing po tayo. So, yun po, gaya ng mga, yung pinag-sharean din kagabi, heaven and earth, kay Lord, and the one, yung lahat dito sa mundo, sa Kanya. Talagang totoo naman yung lahat sa Kanya. The creation, siya lahat yung nag-create sa atin. Pero siya yung wala sa'yo, yung creator mo wala sa'yo, paano yun? Di ba ba? Paano tayo magiging, lahat nga yan po is pansamantala lang dito. Kaya, iiwan mo rin yan pagdating ng kinuha ka na niya. Sabi nga po is, naked we come in this earth and naked will we depart. So, ano pong mahal silbi ng mga yan kung pagkukunin na niya tayo at wala tayo sa Kanya. Amen? Kaya, dapat po, yun po, ang pagkakataon na, kung may pagkakataon na i-share kahit na utal-utal na kagaya, i-share mo, mga kapatid. Kasi, si Lord, sabi niya, kung ikakahiya mo daw siya, ikakahiya niya Kanya sa Ama. Tapos sasabihin mo, nagkasala ako ngayon, hindi ako pwedeng mag-share. Kailan ko mag-share? Kailangan na ng tao. Di po ba? Ang i-share mo si Word of God. Di mag-pray ka, mag-repent mo ka, sabihin mo, Lord, hindi ko kaya to. Matawarin mo ako sa mga nagawa ko. Pero gusto ko i-share din yung goodness mo. Hindi mo alam, mga kapatid. Gaya nung si tatay ko kasi Katoliko siya, yung makan siyang Il Shaddai siya. Siya daw siyang pati yung panyo na may picture ni Lord Jesus, talagang siya. Nung namatay na po siya, tinawag kami, mamamatay na po, naghihingalo. Yun po, yung pinag-pray namin siya, pinag-pray ni Brother Joseph ng patanggap, acceptance, talagang nakinig siya, yung kung nakikinig siya, kasi hindi na siya makapagsalita, pero hanggang tapos po yung prayer, namatay na po siya. So, yung sakit po, nararamdaman ko, nabawasan, kasi alam kong natanggap niya si Lord Jesus. Yung naibigay mo, kasi pinakita din ni Lord Jesus, di ba, yung mga kasama niya sa cross, last minute na rin, no? Kasama niya na, isama mo ako sa paradise. So, ipinapakita ng ni Lord Jesus, pag may naniwala sa Kanya, kahit na last minute na ng buhay, masisave ka. Kaya dapat i-share natin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ang mga tao dito sa mundo. Lalo na tayo, kung hindi pa natin totoong na-receive si Lord Jesus, hindi na tayo patumpik-tumpik pa. I-receive natin at magpaayos tayo sa Kanya. Dahil sa mga nagawa natin, siyempre, nung hindi pa natin, wala pa sa atin si Lord Jesus, marami tayong kasalanan. And consequence na lang to na inaayos na tayo. Masakit, mga kapatid, magpaayos. Marami kang maririnig, marami kang na parang walang naniniwala sa'yo. But then, yung nandun ka kay Lord, hindi ka lalabas na parehas. Kasi yung word ni Lord is magbabago sa'yo. Sabi nga, kahit na anong dumi mo daw, yung crimson, yung talagang igagawa ka, white as snow, hindi ko na nga hinahanap yung white as snow, kasi hindi ko naman yun deserve. Pero yung mapatawad ka ni Lord at magamit ka niya is very grateful na tayo, mga kapatid. Thank you, Lord. Amen? So yun po, ang pangalawa, marami po akong prepare dyan sa salvation kasi po, pag nag-prepare, pag maggagamitin natin
John 3:3, John 3:5, at John 3:7. Tatlong beses po doon na inulit na you must be born again. Kaya pag nagpapa-prayer ako ng acceptance, yun po ang naalala ko. Yun po yung shinare dito ng pastor na John 3:5-7. Tandaan niyo lang po yung tatlong beses inulit ng ating Panginoon na you must be born again. Tapos, dagdagan mo po yung John 1:9. All have sinned, and if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Papatawarin po tayo ng ating Panginoon. Yun po, i-confess natin yung mga kasalanan natin. I-admit natin siyempre na nagkasala tayo. Lord, alam ko, marami po akong nagawa sa iyo, Panginoon. Pero patawarin mo po ako, Lord. Yun po, wala pong mahirap kay Lord, basta nagpapakumbaba tayo at totoo tayo. Amen? Yun po yun. Tapos, sa John 1:12, if you will receive Him, you will be, you have the right to become a child of God, mga kapatid. So ako po makakakita dito, hindi niyo na po masyadong makikita, pero I praise God, mabuti na lang po dinala itong laptop na to. So thank you, Lord. Muli, ang ating tinatalakay ngayon is about gift. At ang pinag-greatest gift of all is the Lord Jesus. Amen? Amen. And ang ating mga transitional is why? Why? Jesus is the greatest gift of all. At ang ating tatlong points, kasi po siya ating gift of salvation, siya po ang gift of restoration, at siya po ang gift ng hope. So, yun po mga kapatid, mag-prepare kayo kung ano yung mga ginamit din sa inyo, kung paano kayo nakatanggap, yung tumimo sa inyo ng mga salita ng Diyos, yun din ang i-share nyo sa iba. Amen? So, dumako na po tayo sa gift of restoration. Amen. Sabi po dito sa 1 Peter 5:10, and God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore and make you strong, firm and steadfast. Sabi po sa ibang version is, make you strong, firm, and established. To Him be the power forever and ever. Amen. Dito po, the God of all grace, who called you to this eternal glory in Christ, after you have been suffered. Lahat po tayo nagsasuffer, mga kapatid. Kahit nandito na po tayo, dito na tayo sa ating Panginoon, nagsiserve tayo, palagi tayo umaattend, pero may suffering pa rin, mga kapatid. Sabi po dito, after you have suffered a little while lang yan kay Lord. Pero sa atin, ang laki-laki na, parang ang hirap-hirap na, minsan na ano ka lang, na-distract ka lang, or na-disappoint ka lang, or na ano ka lang sa sinabi ng kapatiran, parang ang laki-laki na sa'yo, ang laki-laki na sa atin, big deal na sa atin. Pero kay Lord, a little while. Ngayon, will Himself restore you. Si Lord is, sabi ko nga, yun po, siya lang po ang makaka-restore sa atin. Kahit na sabihin mo, kaya ko to. Hindi, magma-mindset ako, ganito. Pansamantalang lang yan kung hindi galing kay Lord, mga kapatid. Kaya dapat magpa-restore tayo, kunin natin si Lord Jesus, kasi isa po yan sa mga gift. Pag na-receive natin si Lord Jesus, mare-restore po tayo. Amen? It will make you strong, firm, and steadfast, established. Pero, sabi ko dito, to Him be the power forever and ever. Amen. Yung power, nandiyan na po yung glory, honor, lahat po, dapat maibalik sa Kanya. Hindi po dahil sa atin yan, na-restore ako, parang bumalik na naman yung mga kayamanan ko, bumalik na naman itong galing ko, bumalik na naman itong kalakasan ko. Hindi po, dapat ibalik natin yung glory sa Kanya dahil po sa Kanya lahat yan. Amen? Huwag po tayo kahit sa pag-iisip lang.
Tandaan po natin si King Nebuchadnezzar. Inisip niya lang na great yung palas niya is pinarusahan na. Di lalo na ba yung magyabang ka? Amen. Lalo na ba yung ibukal mo na? Oo, kasi syempre nag-ano na ako ngayon eh. Hindi na ako yung dati eh. Siyempre, kayabangan po yun. Sabihin po natin sa tulong ng ating Panginoon. Sabi nga po, kahit nga magplano ka eh, kasi hindi mo na alam kung bukas, kung nandun ka pa ba sa mga plano mo, sasabihin mo, by God's will. By God's will, kung papayagan niya. Kaya nung sinabi namin mga topic namin kagabi, sabi ni Brother Marito, ikaw, kaya niya na ba yan pagtuning ka ni Lord ngayon? Siyempre, tumanggi ako kasi hindi pa ako ready sa totoo lang. Gusto ko rin makita yung mga anak ko, mga apo ko, na malaki, ganyan. Tapos sinabi ko na, siyempre, mag-share din ako. Pero sa totoo lang, yung gusto ko talaga makita yung mga anak ko, ano, na kung paano sila, kung paano kundi nila, magabayan sila. Pero yung will ni Lord pa rin ang masusunod. Amen? Wala tayong masasabi kahit sabihin, Lord, wag mo makukunin kung will na niya. It's His will be done. Amen? So yun po, mga kapatid, God is, our Lord Jesus is the gift of restoration. Kaya siya po ang greatest gift. So, sabi ko dito sa 2 Corinthians 13:11, finally, brothers and sisters, rejoice, strive for full restoration, encourage one another, be one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Mga kapatid, gaya po dito, sabi niya, one mind is unity natin, mga kapatid. Pag-live in peace tayo, huwag tayong masyado sapat kasi mahirap yung masyadong maraming iniisip. Kailangan may peace of mind tayo palagi. Ngayon, marami na ang nagkaka-anxiety, depression, pero huwag na tayong dumagdag doon. Kailangan mag-encourage lang tayo, lalo na may alam tayong nanghihina, dapat mag-encourage lang tayo. Yung mga salita natin, mag-ingat tayo. Wala pong mataas kay Lord. Wala pang nakakataas kay Lord. Mahirap yung magsalita ka, baka mamaya mag-bounce back sa'yo. Back to you, sabi nga pag may sinasabi ka. So, yun po mga kapatid. Ingat po tayo at mag-encourage tayo dahil nandito tayo nagpapaayos. Kung hindi tayo nagpapaayos, di manatili ka na lang doon sa bahay mo kasi same lang pala. Doon din lang pala. Doon ka na rin lang. Kung saan ka masaya, kung saan mo gustong kuhan. Dito, mga kapatid, talagang mahirap. Nagtitinginan, nag-ano, pero gawa lang ng kaaway yung mga kapatid. Pansamantala lang yun, walang isindi ka doon. Kasi i-restore niya lahat. Kaya dapat mag-encourage tayo. At yung peace niya palagi iligay natin sa ating puso. Dahil siya ang Diyos ng pagmamahal at siya po ay nasa atin. Amen. Amen. So thank you Lord. Naayos po, na-restore. In Jesus' name. Thank you Lord. Sabi po sa Psalm 51 verse 12, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Dapat ipa-restore natin yan na yung pagkakaligtas sa atin, yung joy na natanggap natin na yun. At grant me a willing spirit to sustain kasi talagang mahirap mag-sustain mga kapatid kung walang joy, walang peace sa atin at walang lalong-lalo na si Lord Jesus sa atin. Mahirap magpatuloy. Palagi exhausted ka palagi. Parang feeling mo ganito, ganyan. Parang naaasiwa ka palagi. Parang hindi maganda ba mga kapatid? Kaya mag-pray tayo. Gaya ni Haring David, sabi niya po dito, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Amen. So, number 3 na po tayo. Jesus, the greatest gift of all. 3, gift of hope. Sabi po sa Psalms 20 verse 4, may He grant you according to your heart's desire and fulfill all your purpose. Sino bang hindi i-grant niya yung dinidesire ng puso? Lahat tayo yung dinidesire natin is nakakabutihan sa atin. Amen. Yung alam natin is nakakabutihan sa atin. Pero mas may ibibigay si Lord na talagang mas mabuti sa atin.
atin. Amen. Siya lang po nakakaalam. Kaya lahat ng mga plano natin, lahat ng mga dinidesire natin is i-commit natin sa Kanya. At yung will niya yung masunod, mga kapatid. Sabi nga ni Tony, di ba? Sabi niya, sometimes God destroy our plans because He sees that our plans will destroy us. Kaya una pa lang isinisira na niya kasi makakasira sa atin. Kung gusto mo, siguro may mga dito, gusto ko siyempre, nag-aaral din ako kasi sininin ko, malitaltan. Sana mag-vlog ito para sumikat. Yung mga ganun ba ang nasa isip ko. Pero hindi niya naman, God. Siguro hindi rin, God. Di ba, yung mga gusto mo para sa anak mo, hindi nasusunod. Yung mga ganun ba, kasi yung mga trend ngayon, na ano ka rin, wala, yung mga sa ganito, pwede rin yun. Pero pag hindi pinagkaloob sa'yo at hindi yun makakalugod kayo, hindi niya pagkakaloob. Amen? So, yun po, mga kapatid. At sabi niya po dito sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Ibibigay niya na mag-delight tayo kay Lord. Nandito tayo, naging matuwa tayo sa pag-worship, sa pag-serve sa Kanya. Yung desire natin, sabi ko nga, sa tingin natin, yung makakabuti natin sa atin, pero mas ibibigay niya yung alam niyang mas makakalugod at makakabuti para sa atin. Kakalugod sa Kanya. Amen? Sabi din po sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit palagi, kasi siya yung nananahan sa atin, mga kapatid. Kaya po, i-fill natin with joy and peace and trust in Him. Para po, as we trust in Him, nandun palagi yung hope, di po ba? Pag yung nagtitiwala sa Kanya, may mangyayari na to. Makakauwi na ako next year, makikita ko na yung family ko. Lord, tapos ma-share ko na rin yung mga pinagagawa namin dito sa church. Diba? Nandun palagi yung hope mo kasi nag-overflow yung joy and peace. Tapos nag-trust ka sa Kanya na ibinibigay mo lahat sa Kanya yung mga plano mo, yung dinidesign ng puso mo. At yung Holy Spirit palagi ang nasusunod. Amen. Yung power niya. Amen. So, ang conclusion po natin, mga kapatid, it's easy. But before that, mga kapatid, yun nga, ito po yung Christmas, di po ba? It's not about yung mga Santa Claus, yung mga gifts. Sabi nga po dito, it's so easy to be distracted during Christmas, isn't it? To be thinking about Santa Claus, yung tayo naman ng mga OFW or abroad nandito, iniisip natin, yung panghanda nila, yung pangregalo, yung pang-exchange gift ng mga normal yung mga kapatid. Sabi nga po dito, wala rin masama doon. To be thinking about Santa Claus and Christmas trees and favorite foods, fancy clothes, special gifts, and family gatherings. Now, I don't think these things are necessarily bad, but we need to find the Christ of Christmas. Kailangan natin hanapin yung pinaka-Christ doon sa Christmas, mga kapatid. It's not about yung pag-party natin, but we need to be clear that we are the reason, mga kapatid. Kaya nagkaroon kayo ng Christmas, kaya nag-exist ang Christmas because our sin exists. At yun po, yun ipinanganak ng ating Panginoong Jesus para po, sabi po dito, that He came, yun na po, ipinanganak siya, He died, He rose, and He will come again. Yes, give Christmas gift by all means, but the greatest gift of all is the gospel of our Lord Jesus. So, kaya ba natin i-share, mga kapatid, yung na-receive din natin na regalo mula sa ating Panginoong Jesus? Or kaya din natin magtanggapin yun na yung ang greatest gift natin ngayon. Amen po ba? Amen. So, bago po tayo matapos, i-ano po natin sa isang kanta that we are the reason, mga kapatid. Habang ipinigli po ang kantang ito, mga kapatid, mag-pray na rin po tayo
hanggang sa worthiness natin na mag-partake ng komunyon mamaya, ipag-pray natin na magpapasalamat tayo sa lahat na tayo po naging reason kaya may Christmas, may pinanganak ang ating Lord Jesus, tinubos niya ang ating mga kasalanan. Magpasalamat tayo